May mga daan na hindi nakalagay sa mapa at may mga biyahe ring dapat hindi na namin sinisimulan. Kasi kapag nasimulan na namin ay talaga namang wala nang atrasan. Dito magsisimula ang lahat. Pantabangan Nueva Ecija. Tahimik, payapa at ang target namin, Baler Aurora. Isang simpleng plano na pwedeng magbago anumang oras. Sa bawat pagliko namin sa kalsada, hindi namin alam kung anong klaseng daan ang sasalubong. Maayos ba o susubukin kami? Sir, muna na kami. Pero bago kami magpatuloy sa aming biyahe, Ito. habang nagche-check kami ng ruta, may nakita kaming isang spot sa internet. Malapit lang sa tatahakin naming daan. Mga dinosaur. Siyempre, hindi pwedeng palampasin. Pagdating pa lang namin, napahinto na agad kami. Sa entrada pa lang nila, parang bumukas ang ibang mundo. Baka nasa ibang bansa. May windmill din, perfect sa photoshoot. Buong pamilya pwede rin dito. May mga cabin sila. May mga cabin na parang pwede mong tirahan kahit sandali lang. At mga tindahan na may klasikong dating, yung tipong hindi ka nagmamadali. Siyempre, di mawawala ang kanilang pool na may white sand. May safari din sila at Dino Park team. At sa loob ng kanilang gubat, may mga higanting nilalang, gaya na lang ng langgam, gagamba, at iba pang creatures na parang buhay kung gumalaw. Paro nila oh. Sa unang tingin nakakatuwa, pero habang tumatagal, parang may kakaibang pakiramdam. Parang isang galaw mo lang, magigising sila. At ang mga dinosaur, hindi lang simpleng display. May presensya din talaga ang mga to. Uy! Lagi ka. Yung tipong mapapahinto ka talaga, mapapatingin, mapapaisip, Ito malaki oh. at mapapatanong paano kung totoo sila. Makita yung pangalan. Pagkatapos nun, umalis na kami kaagad dito at tumuloy sa aming ruta. Adventure pa. Ito na naman. Bato-bato na naman. Ngunit sa sumunod na eksena, bigla na lang kaming napahinto. Kasi yung rutang pinili namin, Saan tayo dadaan dito? hindi biro ang tatawirin. Isang malaking ilog na naman ang nasa harapan namin. Aray ko, ilog. Malalim, malakas ang agos. Wow, lalim. Tingnan natin yung dadaanan nun. Tara, doon tayo. Please, okay ka? At hindi mo agad malalaman kung saan ang ligtas na daan. Kaya bago tumawid, kinailangan muna naming hanapin kung saan ang mababaw. Ito, may path naman dito eh. Ibig sabihin dito sila dumadaan, no? Tama, sinundan lang namin yung bakas ng mga dumaan. Kaya kampante kami na iyon ang tamang tawiran. Ahaw! May bababa ko yung paa ko dyan. Kailangan ko palitan yung tsinelas nito, sapatos ko. At syempre, kailangan ko ring magtsinelas. Magpapalit muna tayo ng sapatos ng tsinelas. Sobrang lalim. Mababasa at mababasa yung sapatos natin yung pag dumiretso tayo. Kaya palitan muna natin. Tsinelas na lang muna tayo. Kasi taas yung pantalon. Pagkatapos ko magpalit, dahan-dahan na kaming pumasok sa ilog. Sa umpisa, akala namin kaya lang. Dito yan, oh. May daanan, oh. Tang. Pero habang nasa gitna kami, doon na nagsimula ang problema. Shit! Hindi kaya. Ako. Hindi, naka-neutral. At dito na tumama ang shifter sa isang malaking bato. Hindi. Sa sobrang lakas ng tama, biglang napunta sa neutral ang kambyo ng motor. Hindi ko natansya ang ilalim. Hindi ko napag-aralang mabuti kung saang parte pala ang mababaw. At sa isang iglap, Malalim. mas lalong bumigat kontrolin ang motor. Sige. Kung bababa, ha? Aray mo. Bigla na lang bumaon ang gulong sa gitna ng malaking bato. Baba ka na. No choice, sige. Wala kaming choice. Pinababa ko muna si Mrs. Tanggalin mo na. Kaya ako na. Ano, pantalon, wag.
Oh, may malaking bato dyan, oh. Kaya pala eh. Sumakay ka para matansya mo. Habang ako, pilit na iginagapang ang motor habang unti-unting lumalakas ang tubig sa paligid namin. Mataas pa rin dito, oh. Malaking bato pa yan, oh. Kalahati ng motor nakasalpa ko. Daming bato. Sa eksenang to, hinihingal na ako dahil masyadong mainit. Pero kahit papaano, naitulak ko naman paunti-unti ang motor. Shit. Oh, shit. Uy, dito nga. At sa oras na yun, isa lang ang laman ng isip ko, na sana hindi napasukan ng tubig ang makina. Ewan ko kung nalagyan ng ano, ng tubig yung tambotso. Nalagyan nga ng tubig yung tambotso. Ayan, oh. Bumababa. Ganun na nga, napasukan na nga ng tubig ang pipe. Nalagyan ng tubig. Sa unang tingin, akala namin doon na matatapos ang biyahe. Tahimik ang paligid habang chinecheck namin kung may tama na ang motor. Pero kahit papaano, hindi inabot ng tubig ang makina. Tubig. Parang binigyan pa kami ng isang pagkakataon para tumuloy. Hindi nagtagal, nagpatuloy kaming tahakin ang bahagi ng ilog. So, mayroon na naman. Dumaan sa mga tubig pero hindi na ganun kalalim. Wait lang, mababaw na to, no? Kahit nga dyan, no? Gilid, gaganon ko lang pwede. Oh. Saan tayo dito, no? Uff, shit eh. Okay. Shucks. Whew. Mas mababaw naman siya compare sa nauna. Ito. Babasa ka na, pamo. Matutuyo naman mamaya yan, no? Tulad na sa akin, doon na ako magsapatos. Dapat pala nagchinelas ka na rin. Akala namin magiging madali na ang lahat. Unti-unti kaming naging kampante habang sinusundan lang ang bakas ng daan sa gitna ng malawak na ilog. Okay, dalawa yung daanan doon at saka dito. So dito kami, ito yung napili namin. Pero hindi sure, parang pares din lang. Okay, parang yun yung daanan eh. Tara. Go on. Dulas. Palaka. Ang lalaking bato, boy. Oh, ha. Na naman. Dahan-dahan lang. Baka tumama yung makina niya sa bato. Mabasag pa. Woo! Bukas! Kadaan din. Ilog na naman yung dinaanan natin, boy. Pero nakikita ko na yung daan ng pakyat. Sa part na to, tanaw na namin yung daanan pakyat ng bundok. Akala namin malapit na kaming makalabas. Ligaw na yata tayo ah. At ganun na nga, naliligaw na nga kami. Walang bato. Pero habang sinusubukan naming hanapin yung tamang ruta, Ayun sa may uwak. Oh shit, ito pala oh. doon na namin na-realize na wala na pala kami sa mismong path. Kung saan-saan na kami napadpad. Ayun oh, may daanan dun oh. Puro bato, damo, at bakas ng lumang gulong na hindi namin alam kung saan papunta. Bakit? Ningal ka? Habang tumatagal, mas lalong napapagod at hinihingal na kami. At doon mararamdaman yung kakaibang kaba. Kapag alam mong may daanan palabas, Shit, lalaking bato. pero hindi mo alam kung paano makakarating doon. Hmm? Pero kahit papaano, kahit naliligaw kami, Kanina pa tayo paikot-ikot. unti-unti na rin kaming nakakaalis sa ilog. Sa wakas, napapalitan na ng lupa at damo yung puro bato sa paligid. Sugat na yata yung paa ko. Yun nga lang, Hindi ako nakasapatos eh. medyo masakit yung paa ko. Ilang beses kasi itong tumama sa matitigas na bato Kaya nga. at matatalim na damo habang pilit naming binabagtas yung daan.
Tingnan natin, alam mo saan. Oh! Sa di kalayuan may nakita kaming parang bahay sa gilid ng daan. Shit. Ay, may bahay, may bahay. Pwede tayo magtanong dyan. Sa sobrang pagod namin, akala namin may nakatira roon. Pero paglapit namin, napagtanto namin na isa pala itong pahingahan. Sabi ko, ay, kala ko bahay, pahingaan lang. Walang tao. At sa gitna ng napakalawak na lugar na to, Ito. hindi nagtagal, May tricycle, ibig sabihin may labasan dito. may nakita kaming tricycle. Okay, may tricycle na. Sinyalis na malapit na kami sa labasan. Ayan, oh. Ibig sabihin, labas na to. Shit, eh. Bukas, ayun, oh. Kita ko na. Grabe ba? Tara, ito na. Lapit na tayo. Ayun, sementado. Dalawang daanan. Pabilaan. Hinugaw na. Okay, dito muna tayo. Oh, shit. Bukas. Sa wakas, nakalabas din kami. Matapos ang mahabang pagtawid sa ilog, nakahinga rin kami ng maayos. Nagpahinga muna kami saglit sa gilid. Habang sinusuot ko yung sapatos ko, tahimik lang muna, parang pinapakalma muna namin yung pagod bago bumiyahe ulit. Kaya matapos ang ilang minutong pahinga, sumakay ulit kami at tumuloy sa daan. Woo! Wakas! Makatagos! Ganda! Wow! Kita mo ba yan? Shit! Kaya ba yan? At heto na nga yung paakyat na daanan na kanina pa namin tanaw mula sa ilog. Oh my God! Shit! Sa personal, mas matarik pala siya kaysa sa inakala namin. Mahaba pa yung akyatan, kaya bawat piga ng silinyador, ramdam mo talaga yung hirap ng ahon. Buti na lang simentado yung daan. Come on! Kahit papano, nabawasan yung kaba kumpara sa mabatong parte kanina. Hindi na rin ako masyadong nakapagsalita habang umaakyat. Kailangan ko talagang mag-focus, lalo na sa mga kurbada at tarik ng daan. Grabe, ang taas! Okay. Woo! Grabe! Lupit yun na. Masyado matarik. Pero kahit papaano, kinaya naman at tuloy-tuloy lang hanggang makarating sa taas. Daming buko, oh. Wow! Sa wakas, natagos din namin. Akala namin simpleng tawid lang ng ilog at Oh. konting trail ride. Ito na yata. Pero habang tumatagal, mas lalo naming na-realize na ibang adventure pala yung naghihintay sa amin. Marami pang nangyari na hindi namin inaasahan. Nahulog pa yung camera sa gitna ng biyahe. Nahulog tong camera namin, guys. Buti nakita namin kaagad. Tara. Buti nahanap namin agad. Alas 3 na, di pa kami kumakain. Okay, 1 oras pa. Destination. Wala na rin kaming tubig. Let's go. Bilisan na natin. Pagod, init, kaba at tawanan. Lahat ng yun naging parte ng araw na to. At matapos ang ilang oras ng paglalakbay, Baler! narating din namin ang Baler Aurora. Yes! Nasa Baler na kami! Woo! Tanaw na rin namin ang karagatan. Woo! Woo! Kita-kita na namin yung dagat! Yung saya namin, akala mo first timer kaming makakita ng dagat. Woo! Pero totoo naman kasi, Yeah! Tawakas, men! first time talaga namin dito sa Baler Aurora, hindi sa dagat. Parang nawala bigla yung pagod namin sa buong biyahe. Simple lang naman para sa iba yung dagat, pero para sa amin, sa oras na yun, iba yung pakiramdam kapag pinaghirapan mo munang marating bago mo makita. Dito na. At dito na rin kami nagpahinga ng ayos. Kumain malapit sa dagat habang nagpapahangin. Naligo. At syempre umakyat din kami sa lighthouse para makita yung ganda ng tanawin sa taas. At doon namin na-realize, minsan yung pinakamagandang destinasyon nanggagaling muna sa pinakamagulong biyahe.